Samantala, nakapalob ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire kaya mas madalas tayo makaranas sa lindol at pagsabog ng bulkan. Narito po ang report. Bakas ang takot sa mukha ng mga batang ito. Ilan lang sila sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol noong July 16, 1990. Ramdam ang pagyanig sa halos buong Luzon. Isa sa mga pinakanapuruhan ang Baguio City. Bumagsak ang maraming mga gusali, kabilang ang 5-star na Hyatt Terraces Hotel. Michelle, this is Mommy. If you can hear me, shout so I know where you are. Sa taya ng Nooy National Disaster Coordinating Council, 13 lungsod at mahigit 200 bayan ang apektado sa 23 lalawigan. Mahigit 1,000 ang patay, halos 3,000 ang sugatan at mahigit 300 ang hindi na natagpuan. Mahigit 12 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Batay sa isang report ng Presidential Management Staff, noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, maihahalin tulad ang lakas ng lindol sa pagsabog ng 45 atomic bomb, gaya ng mga ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan noong World War II. Noong taong din yun, niyanig ng magkahiwalay na lindol ang Panay Island at Bohol. Niyanig ng malakas na lindol ang Kabisayaan. Mahigit 200 ang namatay sa magnitude 7.2 na lindol. Mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Nagkalat ang debris mula sa mga landslide at mga nasirang gusali sa Bohol, Cebu at iba pang lalawigan. Nakapanlulumo ang pagkasira ng mga lumang simbahan at iba pang makasaysayang struktura. Bukod pa yan sa mga bahay at establishmentong napinsala ng lindol. Pero maitatayo mang muli ang mga nasirang gusali o di kaya mapapalitan ng mga bagong istruktura, hindi na maibabalik pa ang mga buhay na nawala. Trisha Zafra, GMA News.